Alright, magandang tanghali na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Okay, gusto lang ho natin ito i-share sa inyo, itong sinasabi ni Jam Magno. Alam mo Jam Magno, bukod sa manggagalaiti naman sa iyo ang mga kaibigan natin ng mga DDS, masasaktan naman sila sa mga sinasabi mo. Pero may punto po itong sinasabi ni Jam Magno. Alam naman po natin si Jam Magno ay ayaw sa mga ginagawa ngayon ng mga DDS supporters. Oo, hindi siya sang-ayon sa mga ginagawa, lalong-lalo na kung ano-ano ang mga sinasabi ng ating mga kaibigan ng mga DDS sa social media. At dito nga ho sa sinasabi nilang Marcos resign, ayaw sumabay o ayaw ni Jam Magno ng ganun. Alam naman po natin ito si Jam Magno, talagang pagkakaalam ko o pagkasayko ko dito kay Jam Magno, talagang ang sinusuportahan niya si dating Pangulong Duterte. Pero ito kay Vice President, parang hindi yata siya masyado supporters ni Vice President at dito sa mga DDS supporters. Kasi alam naman po natin na hindi ito siya sumasabay sa mga ginagawa ng mga DDS supporters katulad ng pagrarally, pag-iingay sa social media. Lagi nga siya nagbibigay ng reaction regarding sa mga ginagawa ng mga DDS supporters, no? So ito kasi sa kanyang pananaw, so ito yung nakikita niyang rason, mga ka-action, mga kakamping. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, panoorin at pakinggan po muna natin ito si Jam Magno. Na alam nila na walang kasalanan ang tatay nila at hindi ito deserve ng tatay nila, edi sana na nahimik na lang sila. Pero hindi. Ang ginawa ng abogada na one take lang daw sana, siya lang naman talaga yung naging rason kung bakit hindi makalabas on interim release ang tatay niya. Kasi siya po ang named reason. One of the named reasons bakit hindi talaga binigyan ng interim release si PRRD. Kaya natatawa ako na mag-a-appeal na sana bago kayo mag-appeal, ayusin nyo po muna at pagsalitaan nyo at pagsabihan nyo yung kapatid ninyo na yan naman talaga ang rason. Hindi kailangan bayaran ni PBBM yung ICC dahil libre ang pinagagagawa nyong kagaguhan. Libreng-libre ho ang pinagagawa nyong bring him home rally na wala talagang natutulungan, nadidiin pa siya sa loob. Diba? Saan ka makahanap na may kaso na papayag ang mga judge na iinsultuhin sila? Sige nga, and you expect na mag-a-adjust ang mga taga-ICC para sa inyo. Who the fuck are you? Napaka self-entitled, allergic to accountability pieces of motherfucking shit. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping ko, napakinggan na po natin ang sinasabi ni Jam Magno o ang kanyang pananaw regarding sa interim release ni dating Pangulong Duterte na tinanggihan nga ng ICC. Yan po yun ang kanyang nagiging pananaw. Sino ba yung isang abogada na sinasabi niya? Si Vice President Sara Duterte ba ang kanyang pinaparinggan? Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, nung una pa lang na dinala si dating Pangulong Duterte sa dahig, talagang grabe po ang pambabash ng mga supporters nila sa mga judge ng ICC. May punto po ang sinasabi dyan ni Jam Magno. Kasi grabe naman talaga mambas itong mga DDE supporters. Diba? Kung natatandaan nyo mga ka-action, mga kakamping, na una pa lang na dinala si dating Pangulong Duterte sa dahig, ay talagang grabing pambabas ng mga DDS supporters dyan sa judge ng ICC. Oo, at nagkaroon nga sila ng mga rally hanggang ngayon, nagkaroon sila ng tinatawag na Duterte Street sa na malapit sa ICC, di ba? Alam nyo naman yung mga banat din ni Vice President Sara Duterte kapag pumupunta siya sa mga pagtipon-tipon ng kanyang mga supporters, di ba? Kaya masasabi ko na talagang may point dyan si Jam Magno, di ba? Wala ho tayong magagawa, sabi nga natin, wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas.
'di ba? Pero yung mga ginpile ng mga victims di umano ng war on drugs at EJK, pasok pa yun sa jurisdiction, mga ka-action, mga kakamping. Kaya yan nga ang tinatanong natin lagi. Ito ba yung gusto ng 15 na senador na house arrest? Igagrant ba yan or maa-approve ba yan ng ICC? Ngayon na tinanggihan na ang interim release ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Tayo naman, naghihintay lang naman Naghihintay lang naman sa susunod na, halimbawa, siyempre magkakaroon na yan ng hearing Handa naman tayong makinig 'di ba? Handa natin pakinggan ang side ni dating Pangulong Duterte, kung ano ang magiging depensa, 'di ba? Sa atin naman, hindi pa naman natin siya hinuhusgahan. Kasi, ano pa lang siya dyan suspect pa lang siya dyan. Hindi pa siya guilty dyan. 'Di ba? So, ito si Jam Magno, talagang prangka po ito magsalita. Sus, alam ko tong karakas ni Jam Magno noong mga panahon na binira-bira niya rin si dating Vice President, ngayon Mayor ng Naga City na si Mayor Lady Robredo. 'Di ba? Wala ho yan, wala po yung preno kung magsalita ito si Jam Magno. Kaya ito, pinaparinggan niya na lagi ang mga DDS supporters. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping klog, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong likod, si The Action Man. Have a good day, everyone!